Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman. Wala naman, Your Honor, Mr. Chairman. Sigurado ka? Yes, Yun talagang ginawa mo na affidavit, original affidavit? yun naman ang original sa akin na Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor. Mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor. Colonel Grijaldo, kayo ba'y nag-oath kanina? Yes, sir. Kayo kanina sa Yes, start? Opo, sir. Kasi itong sabi ni Congressman Abante, there's no truth to your accusations daw. Anyway, so I'm sure ready ka naman sigurong panindigan yung sinabi mo. Ha? Yes, sir. I will, sir. Okay. Saka Mr. Chairman, si Colonel Espinido nandito rin. Baka pwede rin natin siyang tanungin kung may experience din siyang ganun. Siguro naman, Colonel Espinido, gusto mo sagutin yung tanong? Kasi I'm sure kung meron ka sigurong ganun, Sasabihin, i-volunteer mo na you will also information. volunteer. Kayo ba'y na-pressure na kung ano man yung sinabi mo sa Quadcom, itinuro ba sa iyo yun? Ayun ang sabihin mo? O wala? Wala, sir. Wala naman, Hindi. ano? Personal ko, sir. Personal knowledge yan. So, sa... gamay lang. Sige, sa ba to? You want to interject something? Before Senator Bongo, just a quick Yes, go ahead, Senator. Mr. Chair. I would like to reserve my question to Colonel Espinedo in the next hearing. Pag andito na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan, Mr. Chair. That's all. Yes, sir. Thank you. Mabalik ka next hearing, ha? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ang next hearing, we will have to set the schedule pa. So ngayon, wala pa tayong fixed schedule. Babalik po kayo lahat, pero except siguro mga PNP chiefs, unless you want to confront, unless panindigan ngayon yung chart, ano namin kayo, tawagin namin ulit kayo. Sige. Mr. Chair, kapag andyan kasi sila, Mr. Chair, hindi aalis si President Duterte. Gusto sila. Kaya kasi sila palagi tinuturo Nandito sila, andito. Kaya hindi na natin ibitahin to sila uli para mabilis umalis si President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Actually, si General Kakuy naman, you're the listed ni Senator Bongo Pero Senator Bongo is now recognized. Yes, please. Salamat, Mr. Chair. Nabanggit na tanong na rin po ninyo kanina kay Colonel Espinido, no? May few questions lang po. You prepared an affidavit, no? And submitted it to the Quadcom. Ikaw ba mismo ang nag-prepare nito? Ang nag-draft, Your Honor, Mr. Chair, ako. Tapos pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair. But personal knowledge, I have... So hearsay po ito. Hearsay. Yes, Mr. Chair. Kailan at hindi pa uso yung Pogo nung panahon yun? Hindi pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard the Pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na. No? Pero sa what I've said, mentioning late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na clear na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Usamis.
wala akong pakialam sa Clarin. So focus ako sa Ozamis. But then, dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So, pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutusan mo raw na para maklear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin, na since naisa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali, ito, tinakot ba? So, mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Ozamis, wala man siyang problema din. So, yun ang pag-usap namin at the time. So base sa matagal na yun, base sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya. Yun ang nag-usap kayo. Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-cleared siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko na maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, Spini, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yon? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya matakot sa akin kasi ang pag-alam niya isali ko siya sa list daw. Yon ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga recommended ako ni sa iyo sa inyo, sir, na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So ibig sabihin kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Tama Honor, ba? Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes. Na may nagtanong sa'yo doon. Kaya gusto ko lang po i-klaro. Narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung magsalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yon na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit na ganun lang ang narinig ko. But personal knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw about for that matter sa Squadcom na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang, gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang po. Gusto ko lang iklaro. Kasi medyo iba yung narinig natin doon. Nabanggit mo na ngayon na wala kang personal knowledge. Yes or no? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Stated sa affidavit ko dun at yung natandaan ko na true kay late Mayor Navarro. Pero sa inyo, as I've said, personal knowledge, Your Honor, wala. Okay. Salamat. Colonel Espinido, to clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman nun. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan. Maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga Chief PNP pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon, medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA,
to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo. I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakaalam, trabaho nyo po yan bilang police dun sa area ninyo. Tama ba, Colonel Espinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for that reason, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung magsali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inano ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-uusap namin, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge sa Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa for that matter no na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor Alit Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Wala Bakit naman, nasingit? Wala naman siguro. Sigurado Mr. Chair, ka? You're under Honor. oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman. Wala naman, Your Honor, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Yun talagang ginawa mo na affidavit, original affidavit? yun naman ang original sa akin na Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapupunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa Lasto ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yon, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So, nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang yun na nalasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinaintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo ang sabi ni Sir Bongo. So, yun lang, parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, you included hearsay in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Anong Meron silang niya? affidavit na At initial. wala ka ring hawak na Wala affidavit? akong, Okay. Can you ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka ring kopya dala ngayon, sir? Nasubmit Wala? ko. Sige, okay. Nasubmit. Just inform us na sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung
Colonel Espinido, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead, go ahead. Go ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman palang personal knowledge. Ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bongo. 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, ikaw hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. Hindi ko, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero nagtataka lang ako kasi kung cleared si Navarro, sinabi ni Bongo, sinabi ko, hindi ko talaga but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have sir, 1 minute to go. Okay lang? Perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido. So last, no? Sir, before you leave, anong affidavit ba to? Iba yung pinakita sa akin ng council. It's about funding. Ito naman, it's about Navarro, Mayor Navarro. Ibang topic. Related po siya, related. So we're talking about one and the same affidavit. Sige, okay po. Sige po. Salamat.